Good day mga ka-kitchen! Welcome back to Kitchen Time with Ana, and para maiba naman, gagawa tayo ng buko pandan biko. Tara, let's start! For this recipe, gagamit tayo ng totoong pandan leaves, hindi lang pandan flavoring. So yung mga dahon ng pandan ay hiwa-hiwain lang natin. Tapos lalagyan natin ng 1 cup of water, bubuksan ito at hahayaan natin siyang ma-blend. Afterwards, gumamit kayo ng strainer para mapaghiwala yung juice doon sa dahon and set aside muna natin to. So ito na yung aking 4 cups ng malagkit na hinugasan ko na ng paulit-ulit hanggang sa maging malinis or malinaw na yung tubig. Ilipat na to sa inyong kaldero kung saan kayo magsasaing. Tapos, lagyan na to ng 3 cups na tubig. Takpan at buksan na ang apoy into high heat. Hintayin na lang natin to na kumulo. Once na kumulo na ito, kumuha kayo ng sandok at haluin ito hanggang dun sa may ilalim para maging even yung pagkakaluto and at the same time maiwasan natin yung pagkakaroon ng tutong. Pagkatapos haluin, takpan ito ulit at iin-inin na lang natin to gamit ang low heat. Maghihintay tayo ng 30 minutes habang ito ay iniin-in. Tapos, huwag nyo siyang agad-agad na bubuksan after 30 minutes. Maghintay kayo ng mga around 5 to 10 minutes bago nyo ito buksan. At ito na ang ating perfect sinaing na malagkit. Walang tutong yan. Ngayon naman, sa inyong kawali, maglagay na kayo ng 1 1/2 cup na gata. At 1 cup na pandan juice. Maglalagay din tayo dito ng 2 1/4 cups na white sugar. At 1 teaspoon na asin. Buksan na ang apoy habang hinahalo-halo nyo ito hanggang sa matunaw na ang asukal at kumulo. At kapag kulong-kulo na ito, ay ilagay nyo na ang inyong mga malagkit. Kung napansin nyo, medyo tumingkad yung kanyang kulay kasi ganun talaga kapag naluluto pa yung pandan. Mas lumalabas yung kanyang totoong kulay. Huwag kayong mabahala kung parang sobrang green siya kasi kapag nahalo nyo na yung malagkit, nagla-lighten naman. Once na nailagay nyo na yung malagkit, dapat tuloy-tuloy na yung paghalo ninyo. Haluin ninyo ng mabuti hanggang sa maging well-coated na yung lahat ng malagkit at hanggang sa mag-absorb na lahat ng liquid na nilagay natin dito. Ang palatandaan nyo para masabing ready na siya, medyo tumitigas-tigas na and at the same time ay masakit na yung kilikili ninyo sa kakahalo. And since buko pandan nga ang flavor ng ating biko, maglalagay din tayo ng 1 cup na fresh young coconut, yung pang salad mga ka-kitchen. Tapos yan, halu-haluin lang natin hanggang sa maging well-incorporated na siya sa biko. So yan mga ka-kitchen, matigas na siya at yung ilalim niya ay medyo dumidikit na and at the same time, yung mga langis-langis nung gata ay lumalabas-labas na. That means, ready na to. So, pwede na natin patayin ang apoy. Then, pinapahiran ko lang ng very little amount of oil yung container na paglalagyan ko. So, yan, ililipat na lang natin siya sa ating molder. Then, kapag nagawa nyo na yon, patagin na ito para maging maganda yung ating presentation. Tapos, hiwa-hiwain according sa sizes na gusto ninyo. Then, instead of latik, ang ilalagay nating toppings ay toasted na sesame seeds. Kasi kapag naglagay tayo ng latik, ma-overpower niya na yung flavor. Ang gusto kasing mangibabaw dito is yung buko pandan. So, there you have it mga ka-kitchen. Narito na ang ating masarap, manigat-nigat na biko buko pandan. And that's it for today mga ka-kitchen. Sana matry nyo rin ito. And I hope ay nagustuhan nyo ang aking shinare ngayon. If you do, please give this video a like. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga bago kong uploads. As well as the subscribe button kung bago kayo dito. Thank you so much. See you next time.